Hindi na po pinalampas at pinatulan na, kinasuhan pa ng inciting to sedition itong isang pulis na nag-viral po sa kanyang social media na bumabatikos at nagbanta pa kay Pangulong Marcos o sa administrasyon. Pero ayaw ko ng pangalanan kasi ito ay isang patron man lang naman na gumagawa ng pangalan. Sabi niya, nadinig ko yung kanyang vlog eh. Presidente ka lang, bakit kita susundin? Parang hindi pulis. Naka-uniforme pa ng pulis. Okay? So dahil dyan, hindi na ako nakatiis ang pamunuan ng PNP ni PNP Chief General Marbil at pinakasuhan na nga po itong nagbabiral na pulis. Okay? Na bumabatikos. Alam nyo, ang mga pulis o military o NBI, lahat ng law enforcement agency, non-partisan yan. Okay? Ang gagawin ng pulis to serve and protect sa mamamayang Pilipino, huwag kayong makaalam sa isyu ng politika. Pero dahil lang nahuli at hinuli si Duterte dahil meron siyang kaso sa ICC, abay itong pulis na ito ay bumanat na ng bumanat. Alam mo, hindi katanggap-tanggap yung presidente ka lang, bakit ka susundin? Aba, sino ka? Ay commander-in-chief yun Pasalamat ka at mabait pa si Pangulong Marcos. Kinasuhan ka lang. Ayan, ngayon, iiyak ka kasi inciting to sedition ng kaso mo. Kahit na available yan, pero mabigat na kaso yan. At pwede ka pang ma-dismiss kasi non-partisan ng pulis, ang ginagawa mo ay hindi trabaho ng pulis. Kaya ikaw ay pwede ring ma-dismiss. Mawawalan ka na ng trabaho, kinasuhan ka pa dahil sa pinaggagawa mo. Pabida ka patrolman. Okay? Maging warning ito sa lahat. Huwag niyong tutularan ang ganyang pulis kasi hindi po yan karapat-dapat maging pulis. Dahil nga po nakikialam sa pampolitika. Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay? Samantala, nagiging controversial itong si Solicitor General Guevara kasi hindi po siya sumasagot dun sa petisyon for habeas corpus ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema. Ano ba ang layunin ng petisyon? Gusto nila makawala o makabalik si Duterte dito sa Pilipinas mula nang ito'y dalhin dyan sa ICC, sa Netherlands. Pero binibigyan ng pagkakataon ang Solicitor General bilang abogado ng gobyerno na sumagot sa petisyon. Pero ang naging sagot niya, hindi na daw kailangan kasi hindi naman daw member ng ICC ang Pilipinas. Kaya hindi na kailangan sagutin yung petisyon. Sandali. Bakit ang layo ng sagot ni Guevara? Supreme Court ng Pilipinas ang nahingi ng komento. Tapos ang katwiran ganon. Mahirap yan. Kaya tuloy na itanong ng Malacanang reporter kay Undersecretary Castro kung meron bang posibilidad na palitan ang Solicitor General. Pinag-uusapan na ito ngayon. Kasi yung kanyang galaw ay parang hindi bumabagay sa posisyon ng pamahalaan. Malinaw po na pag mayroong nagpipetisyon sa Korte Suprema, binibigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot, magkomento. Dahil gobyerno ang dinimanda ng kampo ni Duterte, parang ipetisyon na makabalik sa Pilipinas si Duterte, obligasyon at dapat talagang sagutin ng Solicitor General bilang abogado ng gobyerno. Pero tumanggi. Ewan ko kung mababago pa. Sana mabago kasi hindi yata maganda yung galaw na ganyan. Katunayan, may bagong development, nagdududa na si former Senator Laila de Lima sa mga galaw ng Solicitor General. Baka daw ito ang loyalty ay na kay Duterte pa at wala kay Pangulong Marcos o sa gobyerno ngayon. Dahil kung yung magugunita, si Solicitor General Guevara ay dating Justice Secretary ng panahon ni Duterte. Alam nyo, pagka po ang Supreme Court ay nanghingi ng komento sa kahit kanino at binaliwala ito, parang hindi mo binigay yung iyong karapatan na may pagtanggol ng iyong sarili. Parang binabaliwala ng Solicitor General ang karapatan ng Estado na ipagtanggol ng kanyang opisina. Kaya tuloy,
ang mga mga Piklawan, Dilawan, na isa ho sa mga talagang, lalo na si Dilima, na biktima ni Duterte nung ito pinakulong ng 7 taon sa kanyang administrasyon, ay nagdududa kung nasaan ang loyalty nito. Baka daw ito na kay Duterte pa. Aba, mahirap yan. Mahirap yung Solicitor General ay pinagdududahan ng taong bayan. Kasi napakalaki ang responsibilidad o trabaho ng Solicitor General. Ano nga ba talaga? So napapag-usapan lang po. Sana maresolba din ito sa lalong madaling panahon. Okay? Nang sa ganon ay maintindihan ng mamamayang Pilipino. Okay? Anong comment nyo? Sige. Samantala, ito, paliwanag lang po ito. Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga DDS o followers ng mga Duterte, pag nagbabalita at ibinabalita natin kung ano ang kalagayan ni Duterte, kung bakit siya may kaso, bakit siya nakulong, aba galit na. Ang tingin at kaagad-agad ang sinasabi ay binabanatan, hindi kayo nakakaintindi talaga. Ewan ko nasa na mga utak nito mga taong ito. Si Duterte, mula noon hanggang ngayon, talagang siya ang laman ng balita. Hindi ibig sabihin, pag ibinabalita siya, binabanata na. Ibukas nga ang kukote nyo kung meron kayo. Ha? Abay, nakakabasa po ako ng mga reaksyon ng mga tao na kapag kahit hindi lang ho sa aking channel, ito sa channel na ito, pati sa ibang mga channel, pag ibinalita ang tungkol kay Duterte, hindi nakakaintindi kung ano yung balita, kaagad-agad nagagalit. Ayaw ko nasa ng umautak nyo. Ha? Pag ibinabalita, balita lang. Pag binanggit si Duterte, balita lang. Wala namang karapatan na nagbabalita at mga vlogger na kung ano man sabihin kay Duterte dahil siya ay under control ng ICC. Bakit kayo parang pikon na pikon? Anong gusto nyo? Purihin mula ulo hanggang paa si Duterte? Gusto nyo laging sakyan ang mga pinagsasabi niya? Kahit na wala sa hulog, wala sa lugar? Ang lahat ng sinasabi ni Duterte at galaw ni Duterte ay balita. Hindi ko mo ibinalita, banat na. Hindi kailangan banatan si Duterte. Dahil yung kanyang mga sinasabi, yun ang balita na nakakasira sa kanya. Siya rin ang sumisira sa kanyang sarili. Hindi na kailangan sirain siya ng media at ng mga vlogger na mapagmahal at may sakripisyo sa bayan. Ang mga ginagawa at sinasabi, dinidiin ko, ng kampo ni Duterte, yun ang nakakasira sa kanila. Pero bakit yung mga followers nila, pag nababanggit ang Duterte, kaagad-agad ay nagagalit at binabanatan daw, hindi kayo nakakaintindi. Ang purol ninyo, sobrang purol ninyo sa pangunawa. Gusto nyo sumama kami sa inyo? Gusto nyo sumama ang mamamayan sa inyo? Bakit naman sasama? Ang matitinong Pilipino nakakaintindi ng totoo, hindi sasama sa inyo. Ang lahat ng mga maraming Pilipino, pag nagbalita at tumalakay about Duterte, hindi yun banat. Pinag-uusapan talaga siya. Bakit kayo nagagalit? OA kayo. Wala kayo sa hulog. Aral-aral pag may time para makapanipaliwala kayo. Please like and share ng video ito.